Malalim sa kagubatan, isang tapir ang tumatakas at hinahabol ang ilang primitive na tao. Pagkatakas, natapilok ang tapir sa lubid. Ang isang kahoy na hugis tinidor na bitag ay agad na itinapon. Sa pamamagitan ng katawan ng baboy, napasigaw ang tapir sa sakit. Kuya, ang anak ng hepe ay humakbang pasulong at sinaksak siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay inilabas nilang lahat, nakaupo sa lupa na nagsasalo-salo ng karne. Biglang may narinig ang isa sa kanila, tumayo ang lahat at tumingin. Ilang estranghero ang lumabas sa kagubatan. Agad na nagyelo ang kapaligiran. Ang magkabilang panig ay naghahanda ng lumaban. Sa kabutihang palad, ang patriarka ay napatigil sa lahat sa oras. Sinabi ng aking ama na siya ay nanghuhuli dito ng maraming henerasyon. Hindi sila ang masamang tao. Mabilis ding magsabi ng mga tao dito. Dumadaan lang kami. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang tribo. Ang mga aborigine na ito ay tumingin sa ibaba at lumabas na may takot na mga mukha. Ilan sa kanila ay nasugatan. Sinabi ng pinuno na nawasak ang kanilang bahay. Kaya gusto nilang makahanap ng isang lugar upang magsimulang muli. Humabol si Jaguar para humingi ng paglilinaw. Ngunit marahas siyang pinigilan ng kanyang ama. Sa pagbabalik sa nayon ay sinabi rin ng kanyang ama ang lahat. Huwag sabihin ng anumang bagay tungkol sa araw na ito, dahil ang takot ay isang sakit. Kapag ang isang tao ay nahawahan, hindi magkakaroon ng kapayapaan. Sa pagtatapos ng kabihas ng Mael, ito ay isang maliit na nayon na may mga simpleng katutubong kaugalian. Walang pressure na humiram ng mortgage. Masaya ang lahat, panahon lang ang hindi nila mahulaan. Isang kalamidad ang paparating sa kanila. Sa susunod na umaga, tahimik na hinawakan ng isang hukbong maya ng paligid ng nayon. Nagising si Jaguar ng tumatahol na aso, lumabas siya at tiningnan ang sitwasyon. Tapos may nakita akong sundalo. Nagmamadali niyang ginaisang ang anak at buntis na asawa. Naghanda na ang buong pamilya para lumabas. Pagkatapos ay nagmamadaling pumasok ang sundalo. Ang mga kuko ng lawa ay umiwas ng katutubo. Nauntog ang ulo ng sundalo sa rafters. Kinuha ni Jaguar ang lubid at inilagay sa ulo ng kalaban. Pagkatapos ay ihagis siya sa labas ng pinto. Kakagising lang ng ilang taga-nayon ng brutal silang hilahin ng mga sundalo gamit ang mga forceps sa leeg. At habang palaki ng palaki ang kilusan, dir-diretsong umahan ng mga sundalo, baliw na panununog at pagnanakaw. Parang multo na pumapasok sa village. Agad na dinala ni Jaguar ang kanyang asawa at mga anak sa kuweba. Inilagay niya ang lubid sa mga binti ng asawa at nagsimulang dahan-daang pakawalan ang mag-ina. Lalong nagiging magulo ang nayon. Hinuli ng mga sundalo ang sinumang makita nila. Nakita ng lalaking may mabangis na mukha ang Jaguar. Agad tumakbo para atakihin siya. Sa kritikal na sandali, napabitaw na lamang si Jaguar. At tumalikod at lumaban sa kanya. Ang asawa sa gilid na ito ay nahulog sa lupa. Buti na lang walang nangyari. Tumakbo si Jaguar at sinipa siya. Gawin siyang kalahating mahulog sa hukay. Nakita niya ang asawa at mga anak ni Jaguar. Isang masasamang ngiti ang ibinigay niya. Agad na hinawakan ni Jaguar ang martilyo at binasag ito at napatay. Humingi ng tulong ang kanyang asawa at mga anak, ngunit sinabi ni Jaguar na may ibang mga taga-nayon na nangangailangan ng kanyang tulong. Pagkatapos ay atali ang lubid sa puno at umalis. Bumalik sa kanilang nayon. Nagmamatigas pa rin ang magaling kong kapatid. Ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya ng lambat at pinalo ng sibat. Nabugbog din ang kanyang ama hanggang sa mabugbog. Mabilis na naghagis ng martilyo si Jaguar. Tumalon para sunggaban at itumba ang Cotrock sa lupa. 2 taong nag-aaway. Itinulak ng Cotrock si Jaguar gamit ang isang siko. Naglabas ng kutsilyo at balak na saksakin si Jaguar. Pero nahawakan siya ni Jaguar at diretsyong inipit sa puno. Idiin ng husto ang talam sa kanyang leeg. Sa oras na tapusin siya, sinakal siya ng pinunong si Zero Wolf mula sa likuran. Tumigil ka, nabalisa si Cotrock at gustong patayin si Jaguar. Gusto kong saksakin ito hanggang mamatay. Ngunit pinigilan ni Zero Wolf. Nais siyang panatilihing buhay ni tatay. Nang marinig niya yon, nabaliw siya. Sa huli, tumalon-talon lang ako. Sa puntong ito sinabi ni Jaguar, "Sorry dad for being late." Lumingon si Cotrock at agad siyang nakilala bilang ama ni Jaguar. Ang pagkakita sa patriarka ay nagbibigay ng hudyat. Pagkatapos ay ipinadala ni Cotrock ang kanyang mga nasasakupan upang tulungan ang patriarka na tumayo. Tanggalin muna ang kwintas at ihagis sa harap ni Jaguar. At pinutol niya ang lalamunan ng patriarka sa harap ni Jaguar. Pagkatapos ay isa pang suntok ng martilyo ang bumulaga kay Jaguar. Nang muling magising si Jaguar, tapos na ang laban. Ang mga taga-nayon ay itinali sa mga poste ng kawayan tulad ng mga baka. Ang iba pang mga matatanda ay pinatay. Ilang bata na lang ang natitira. Habang hindi pinapansin ng mga sundalo, nakatingin si Jaguar sa kuweba. Biglang may nakitang sundalo. Pagkatapos ay dumating siya sa pasukan ng kuweba. Mabuti na lang at unang nakatakas ang asawa at mga anak ni Jaguar.
ngunit boses ng isang batang lalaki, nakakakuha pa rin ng atensyon niya. Pumulot siya ng bato at ibinagsak yon. Natakot na batang lalaki na sumisigaw, ngunit mabilis na tinakpan ng ina ang kanyang bibig. Pagkatapos ay pinutol ng mga sundalo ang lubid. Utos ng Zero Wolf, inihatid ng mga sundalo ang mga taga-nayon sa kalsada. Pinagmasdan ni Jaguar ang unti-unting paghila ng lubid pabalik sa butas. Huwag maglakas loob na magbunyag ng mga butas. Mahigpit na sumusunod sa likuran ng umiiyak na mga bata. Magulo ang nayon kahapon. Ngayon ay impyerno sa lupa. Sumunod na malapit sa likod upang salubungin ang pinuno sa kalsada. Parehong walang imik. Habang naglalakad, isang sibilyan ang nasugatan at nahulog. Nang makita yon, binuksan ni Cutrock ang takor at humigop ng husto. Pagkatapos ay sinadya niyang tinusok ng patpat ang mga sugat ng mga taga-nayon. Gustong tumulong ni Jaguar, pero hinampas siya ng patpat ng Cutrock. Sa huli, pilit na bumangon ng mga sugatang taga-nayon. Sa isang malaking ilog, ang tubig ay mabilis na umaagos. Ang mga matatanda ay napakabilis na maglakad na ang mga bata ay hindi makasabay. Sigaw ng isang batang babae, "Ako na ang bahala sa kanila." Gampanan ng malaking responsibilidad na ito sa murang edad. Ang hirap talaga ng babaeng ito. Ngayon sa kuweba, may sugat sa paa ang bata. Tinahi siya ng kanyang ina ng ulo ng langgam. Sa isang talampas na landas, ang mga sugatang taga-nayon ay aksidenteng nadula sa gilid ng burol. Natalo na rin si Jaguar. Nakita ng pinuno sa harapan na hindi maganda ang sitwasyon. Mabilis na iunat ang iyong mga binti at ikabit ang mga ito sa mga ugat ng mga sinaunang puno. Dalawang nakababatang kapatid na lalaki ang gustong lumapit at tumulong. Pero pinigilan siya ni Cutrock at tumingkayad para panoorin ang saya. Tingnan ng mga ugat ay malapit ng masira. Ginamit ng ilang tao ang lahat ng kanilang lakas para hilahin ang lahat. Sa huli ay umakyat sila sa huling sandali. Ngunit pagkatapos ay pinutol ng Cutrock ang lubid na nakagapos sa sugatang lalaki at itinulak siya palabas ng bangin. Galit na galit si Zero Wolf nang marinig niya ito. "Halika, hindi mo dapat gawin yon. Kailangan ko sila para mabuhay." Nag-atubili si Cutrock doon ng 3 segundo. Sa wakas, huwag maglakas loob na sumuko. Pahinga sa gabi. Isang bahagi ay mataong masaya. Ang isang panig ay hindi maipaliwanag na kalungkutan. Kasama rin sa team ang panganay na anak. Mahal na mahal siya ni Zero Wolf. Espesyal siyang ginantimpalaan ng kutsilyo. Kinabukasan lahat ay dumaan sa pabrika ng apog. Tingnan mo, ang lugar na ito ay puno ng mga alipin. Kumuha ako ng sarili kong white lime dahil wala akong protective clothing. May nagsuka ng dugo on the spot, at sa kabila ng tigang na kaparangan, nagpunta sa isang napakasiglang lugar. Ang mga maliliit na stall at mga tindera ay nasa lahat ng dako. Sa isang sanggang daan, naghihiwalay ang mga lalaki at babae. Mga lalaking naglalakad papunta sa isang kamalig. Ang mga madre ay nagsimulang magpinta sa kanila ng asul. Kinaladkad ng mga babae sa mataas na plataporma para i-auction. Maganda mataas na presyo, low fake ang pangit, walang gustong matanda, libre sa lugar, patuloy na inaalis ang mga lalaki. Nagulat sila sa nakita nila. Ito ay isang malupit na sakripisyo, may pyramid sa di kalayuan. Maghulog ng ulo ng tao. Agad namang naghiyawan ng lahat, busy din ang daan. Hinihila ang mga lalaki sa tuktok ng pyramid. Tingnan mabuti, dito ay puno ng mga kakaibang mukhang nakamaskara. Access sa, pinutol ni Zero Wolf ang kanyang palad. Nagsisimula ng mag-init ang pari, mga dakilang tao ng Diyos ng araw. Gusto kong sabihin yon, gusto naming maging mas malakas. Maya-maya ay sumisigaw sa stage. Lalong sumigaw ang mga manunood. Parang bida na may concert. Natapos ang foreplay at hinayla ang isang taga-nayon hanggang sa altar. Tulad ng isang hayop, siya ay iniisip sa isang poste. Bumaba ang punong pari na may dalang kutsilyo. Professionally dissected ang kanyang puso. Ilagay ito sa brazier at simulan ng pag-awit. Pagkatapos ay putulin ng sakripisyo at hayaan itong malayang mahulog sa hagdan ng pyramid. Mayroon ding isang espesyal na tao sa ibaba na may mesh bag na kukunin. Ang karunungan na ito ay nagpaparamdam sa mga tao na makati. Ang sumunod ay ang magaling na kapatid ni Jaguar. Parehong proseso. Si Kuya ay pinugutan ng kutsilyo. Sunod naman ay si Jaguar. Ang iyong mabuting kaibigan ay umaliw sa kanya upang pumunta sa lahat ng paraan. Ngunit sinabi ni Jaguar na hindi pa siya makakalakad, dahil hinihintay pa rin ako ng aking asawa at mga anak na makapag-ipon. Pagkatapos ay idiniin siya sa isang mesang bato. Binibigkas lang ng mataas na pari ang incantation. Tapos nagdilim ang langit, parang solar eclipse. Mabilis na komandat ang mataas na pari sa manghuhula. Nagsimula agad ang manghuhula ng kalokohan. Nagsimulang magpanik ang mga tao sa ibaba ng pyramid. Diyos!
Ang lupa. Ayaw ba ng Diyos ng araw na magpatuloy tayo? Nang makita ito, mabilis siyang pinayapa ng mataas na saserdote. Dakilang Diyos ng araw, ipakita ang iyong kagalakan. Hayaang bumalik ang iyong liwanag sa lupa. After saying a few sentences, tapos na talaga. Ang Diyos ng araw ay masaya muli. Hinayla pababa si Jaguar. Tapos na ang sakripisyo. Tinanong ni Zero Wolf kung paano haharapin ang mga taga-nayon. Casual na sinabi ng mataas na pari na hayaan sila. Paano maniwala sa magandang bagay na ito? Pagkatapos ay kinaladkad sila sa isang lugar ng pagsasanay. Gusto talaga sila ni Zero Wolf na umalis. Ang Cutrock ay gumuhit kagad ng dalawang maswerteng tao. Tapos tinuro niya yung cornfield sa unahan. At sabihin sa kanila na tumakbo. Sinasabi na ikaw ay malaya. Tumakbo tayo. Gayunpaman, tumakas lang ang dalawa. Pagkatapos ang mga sundalong ito ay bumaril ng mga palaso mula sa likuran. Naghagis lang ng sibat, nagbato. Lumalabas na gumagawa sila ng mga layunin sa buhay. Pagkatapos noon, isang kapatid ang nataman ng bato. Pagkatapos nito, natusok din ni Dazuang ang isang sibat sa kanyang katawan. Direktang lumuhad sa lupa, sigaw niya at kinaladkad pa arap. Pero kung tutuusin, hindi pa rin makatayo. Ang panganay na anak ang may pananagutan sa huli. Tumakbo sa martilyo ng direkta sa Dazuang. Sumunod naman si Jaguar. Tumakbo ako kasama ang isa pang pinuno ng tribo. Dalawang tao ang pumili ng zigzag na posisyon sa pagtakbo. Papalit-palit. Ang trick na ito ay talagang nakakatulong. Gumagamit ang mga sundalo ng lahat ng uri ng armas. Pero hindi pa rin nataman yung dalawa. Sa sandaling ito, isang archery master ang bumaril sa kanyang kamay. Isang palaso ang tumusok sa bibig ng pinuno. Narito rin ang Zero Wolf para subukan. Pagpuntirya ng walang pakay at isang araw ang bumaril sa tiyan ni Jaguar. Papatayin na ng panganay si Jaguar. Sinalo siya ni Dazuang gamit ang kanyang mga hita. Kinaladkad sa lupa sumisigaw na tumakbo si Jaguar. Nagalit ang panganay at nataman ng martilyo at pinalo pa ito ng ilang martilyo. Sinasamantala ni Jaguar ang pagkakataon na basagin ng araw. Bumunot ng kutsilyo ang panganay na lalaki at gustong ituloy ang pananaksak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasalo ito ni Jaguar. Sa sumunod na segundo, isang palaso ang tumama sa kanya. Matapos umindayog ng ilang hakbang ang panganay at bumagsak sa lupa. Tumayo si Jaguar. Pinaputukan siya ng mga sundalo ng kanilang mga armas. Sigaw ni Jaguar at hinugot ang naputol na palaso. Tumatakas sa taniman ng mais. Tumakbo si Zero Wolf sa kanyang anak. Nakita ko ang anak ko na namamatay. Pagkaraan ng ilang sandali, mamamatay ka rin. Sumasabog ang baga ni Zero Wolf. Naghahabulan ng walang sinasabi. Susundan ng mahigpit ang 7 general. Jaguar na nagtatago sa kagubatan. Sobrang sakit tumakbo kaya nahiga ako sa puno. Ngunit hindi inaasahan. May malaking ngiting leopardo sa likod niya. Maaari lamang siyang magpatuloy sa pagtakas. Ang malaking panther ay galit na humahabol sa likod. Nakita siya ng isang sundalo. Nagsimula rin sila ng galit na paghabol. Ang sundalong ito ay abala sa paghabol kay Jaguar. Pero hindi ko alam na may leopardo sa likod ko. Dumating ang mga leopardo at direktang kinagat ang ulo. Idikit siya sa lupa. Mabilis na nagtipon-tipon ng iba pang miyembro ng grupo. Leopard na sinaksak hanggang mamatay gamit ang isang stick. Pero patay na rin ang sundalo. Hindi nakikilala. Sinabi ng isang kasama na ito ay isang reverse sign. Leopard ay anak ng Diyos. Nagsimulang kumalat ang isang kapaligiran ng takot. Ngunit direktang sinabi ni Zero Wolf ang mga masasakit na salita. Huhulihin ko siya at kailangan kong balatan. Hayaan mong makita niyang suot ko ito. Patuloy na naghahabol ang mga tao. Maghabulan araw at gabi. Huwag bigyan ng pagkakataon si Jaguar na huminga. Kinabukasan, isa pang sundalo ang nakagat ng makamandag na ahas. Wala na ang kasama. Maaari lamang niyang patayin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang palso. Nakatakas lang ang lalaking ito sa ilog. Ngunit kailangang huminto kasi may talon sa harap. Nakita ko si Zero Wolf na malapit ng maabutan. Si Jaguar ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at itinadyakan ang kanyang mga paa. Tumalon diretso pababa. Ang pagbagsak ay lubhang mapanganib. Akala ng lahat ay mamamatay na sila. Ngunit nagbatigas si Jaguar na umakyat sa pampang. Pagkatapos ng pagtalon na ito, napalakas ang kanyang espiritu. Insanely provocative sa itaas. Halika dito. Iminungkahi ng ilang sundalo na umikot sa gilid. Pero gumagala pa rin siya nang saksakin siya ni Zero Wolf. Nahulog siya sa lupa at gamulong sa bangin. Pagkatapos noon, pumunta si Zero Wolf sa likod at nag-utos. Lahat kami sumasayaw. Unang tumalon ang pangalawa. Hinawid ko ang bato. Alisin mo. Ang pangalawa ay hindi masyadong mapalad.
Nahulog at tumama ang ulo sa bato. Wala nang nasawi sa iilan na natitira. Kabilang ang Zero Wolf, kabuo ang 5 tao ang bumaba. Tumatakbo si Jaguar nang hindi sinasadyang mahulog ito sa latian. Lumubog ng palalim. Mabilis niyang hinawakan ng sanga sa harapan niya. Ngunit nang sinubukan kong hawakan ng sanga, nabali ito muli. Mabilis akong lumubog. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Isang itim na kamay ang lumabas sa puddle. Sa tiyaga, siya ay halos nakatakas sa kamatayan. Matapos tumakbo ng ilang hakbang, mabilis siyang huminto. Ito ang aking kagubatan. Sila ang dapat matakot. Sa puntong ito, hinabol siya ni Zero Wolf at ng iba pa. Agad namang naglabas ng biochemical weapon si Jaguar. Bomba na may bahay pukyutan. Ang mga sundalo ay biglang umiiyak na parang multo, umaangal na parang lobo. Pagkatapos ay nahuli ni Jaguar ang isang makamandag na palaka. Gumuhit ng maraming tinik. Isawsaw ang laso na palakay gamit ang mga spike at pagkatapos ay igulong ang mga dahon sa mga tubo. Magsimulang magtago sa dilim at hipa ng fuse. Matapos mamihip ng 3 sunod-sunod na beses, isang sundalo ang nahulog sa lugar. Ibabalik na lang ni Jaguar ang kutsilyo. Random na nakilala ang pangalawang anak pabalik. Nagkatinginan ng magkaaway na may galit na mga mata. Walang gaanong salita, dumiretso sa kalaban. Iniwagayway niya ang Jaguar hammer na nakangisi at umiiwas. Ang talampakan ng mga paa ay kumakalam sa lupa, ang ulo ay dumampi sa martilyo. Matagumpay na nakuha ni Jaguar ang martilyo mula sa lupa. Tapos magkabalikan silang dalawa. Ngunit inindayog muna ni Jaguar ang martilyo. Talunin siya. Nakaluhod sa lupa ang pangalawang anak na puno ng dugo ang ulo. Tinapos siya ni Jaguar. Biglang umulan. Sumugod si Jaguar sa kuweba. Ang pagdetect ng tubig ulan ay bumaha sa kalahating asawa at mga anak. Sa pagbabalik tanaw, humahabol pa rin si Zero Wolf. Maaari lamang magpatuloy sa pagtakas. Baliw siyang tumakbo palayo. Ano ang bigla niyang natuklasan? Pagkatapos ay umikot sa harap at huminto. Direktang pagbaril ng Zero Wolf. Barilin siya sa lupa. Tumayo si Jaguar at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nabali ang palaso. Ngunit nakatayo pa rin doon. Naglabas ng kutsilyo si Zero Wolf at sumugod sa kanya. Ngunit tumakbo lang ako ng ilang hakbang at natapakan ng isang bitag na tinik. Isang piraso ng buto ang lumipad palabas. Diretso ang tingin niya, at agad na tinusok ng kahoy na tinidor. Zero Wolf ay hindi pa rin nakatuon. Sinusubukan pa ring iugoy ang kutsilyo. Ngunit bago yon, siya ay namatay. Ang iba pang 2 sundalo ay medyo porsigido. Natagpo ang patay si Zero Wolf. Ngunit patuloy na habol. Nakatakas si Jaguar sa dalampasigan. Hindi na makatakbo. Isang sundalo na walang pakialam sa kanya. Panay ang tingin nilang 3 sa harapan. Galing pala sa dagat ang 4 na malalaking barko ng Europe. May iilan pang maliliit na bangka na dahan-daang dumaong. Agad na hinaila pasulong ang 2 sundalo. Nang makita ito, tumakbo si Jaguar palayo sa kagubatan. Pumunta muli sa kuweba at hanapin ang asawang nangganganak sa tubig. Ligtas ang nanay at sanggol. Dumaan sila sa dalampasigan makalipas ang ilang araw. Nandoon pa rin ang malaking barko. Tinanong siya ng asawa kung gusto niya itong makita. Sabi ni Jaguar, bumalik tayo sa kagubatan para makahanap ng bagong simula. Ang pelikula ay inilabas noong 2006. Ang pelikula ay nakakuha ng 8.7. Primitive, duguan, nakakagulat. Ang pagtatapos ay isang stroke ng henyo. Tila sa paglitaw ng mas mataas na antas ng sibilisasyong Europeo. Malapit nang matapos ang kabihas ng Mayan. Sa wakas, salamat sa panunood.